Ako si Park Ji-hoon, 45 taong gulang, punong guro ng isang tanyag na high school sa Gangnam, Seoul. Sa loob ng 20 taon na inilaan ko sa edukasyon ng South Korea, naniniwala akong kami ang number 1 sa Asia. Ang aming mga estudyante ay gumigising ng alas 4 ng umaga, nag-aaral sa mga cram school hanggang alas 10 ng gabi at gumagawa ng libu-libong pagsusulit para lang makapasok sa mga nangungunang universidad. Ipinagmamalaki namin na ang mga batang South Korean ay nagtala ng pinakamataas na marka sa PISA ng 3 beses na sunod-sunod. Ipinagmamalaki namin na ang aming mga anak ay may disiplina na parang mga sundalo. Ipinagmamalaki namin na ang South Korea ay naging isang maunlad na bansa sa loob lamang ng isang henerasyon. Ngunit sa tuwing dadaan ako sa klinik ng paaralan at nakikita ang mga estudyanteng walang malay dahil sa stress, sa tuwing nababasa ko ang balita tungkol sa mga batang nagpapakamatay dahil sa mababang marka, sinasabi ko sa sarili ko na ito ang halaga ng tagumpay. Hindi ko kailanman inisip na may mali sa aming sistema. Hanggang nitong taon, nag-utos ang Ministry of Education ng South Korea sa 300 na nangungunang paaralan na magpadala ng delegasyon ng mga guro para mag-obserba sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Tumawa ako sa loob-loob ko nang mabasa ko ang utos. Pilipinas ang bansa na kilala ko lang sa mga beach, jeepney at adobo. Ang bansang ang mga bata ay umaawit pa rin ng pambansang awit araw-araw na parang noong sinaunang panahon ang bansang may maliit na sahod ang mga guro pero nakangiti pa ring araw-araw. Ano ang matututunan namin doon? Sumakay ako ng eroplano na parang pinaparusahan. Kaming 300 na miyembro ng delegasyon ay nakasuot ng parehong kulay ng suit, nakaupo ng maayos na parang isang hukbo. Habang lumilipad, binuksan ko ang dokumento na inihanda ng ministry. Ang unang pahina ay may malalaking letra, Programa sa Palitan ng Edukasyon sa Pilipinas, Pag-aaral ng Balanse at Kaligayahan sa Pag-aaral. Bahagya akong ngumisi. Kaligayahan? Sa mundong may ganitong matinding kompetisyon, ang kaligayahan ay isang luho. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang alas 9 ng hapon. Bumaba ako ng eroplano na antok at naiinis. Ang init at halumigmig ay agad na nagbasa sa aking suit sa loob ng 3 minuto. Ang welcome sign ay nakasulat sa malalaking Korean letter. Maligayang pagdating, delegasyon ng mga guro mula sa Republika ng Korea. Nagulat ako, pero naisip ko na baka inihanda lang ito para sa lahat ng nasyon. Ang nagpahinto sa akin ay ang tunog. Ang pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang, ay umalingaw-ngaw sa buong airport. Libu-libong pasahero ang tumigil, tumayo ng tuwid. Ang mga staff ng airport ay nagbaba ng kanilang mga bagahe, yumuko ng sabay-sabay, pati ang nagtutulak ng cart ay huminto, humarap sa bandila. Lahat ay umaawit ng sabay-sabay. Ang lakas ng tunog ay nagpatunog sa salamin. Tumayo ako roon, tulala. Kaming 300 ay nakatayo ng matigas, parang mga dayuhan. Nakalimutan na namin kung paano pakiramdam ang sabay-sabay na pagkanta ng pambansang awit. Sa Korea, ang mga bata ay umaawit ng awit sa umaga na parang seremonya ng libing, walang ngiti, walang nagtitinginan. Ngunit dito, nakita ko ang mga ngiti sa mukha ng lahat. Nakita ko ang mga mag-aaral na nakasuot ng uniforme na nakatayo ng tuwid, ngunit ang mga mata ay nagniningning. Nakita ko ang matandang lalaking nagbebenta ng kape na nakayuko habang umaawit ng buong puso. Nang matapos ang awit, bahagyang naghiyawan ang mga tao. At pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng pinakasimpleng bagay. Habang papunta sa hotel, binuksan ko ang telepono ko para tingnan ang balita sa Korea. Ang unang balita, isang grade 12 na estudyante sa Gangnam ang nagpakamatay dahil mas mababa ang score niya sa inaasahan. Agad kong pinatay ang telepono. Mabigat ang puso ko. Wala akong ideya na ang darating na 7 araw ay magbabago sa akin ng lubusan at ang pambansang awit na akala ko ay makaluma ay magiging tunog na magpapaiyak sa akin ng husto sa buhay ko. Iniwan kami ng bus sa Naiya bandang alas 7 ng umaga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Maynila sa umaga ay mas magulo kaysa sa inakala ko. Mahaba ang traffic. Ang mga motorsiklo ay sumisingit sa pagitan na parang mga isdang lumalangoy sa agos. Ang mga billboard ay puno ng mga larawan ng mga pambansang bayani at mga slogan tungkol sa pagkakaisa. Mahina akong bumuntong hininga at lumingon kay Vice Principal Kim.
Tingnan mo, VP, sabi ko. Paano matuturuan ng bansa na may ganitong traffic ang mga bata tungkol sa disiplina? Tumango si VP Kim bilang pagsang-ayon. Tiningnan ko na. Ang mga pampublikong paaralan dito ay may 4 na buwang bakasyon bawat taon. Sobra naman yata. Pumasok ang bus sa isang maliit na kalye, dumaan sa isang palengke na puno ng amoy ng tinapa at ingay ng tawaran. Automatiko akong sumimangot. Ang lakas ng amoy. Mahinang tumawa si VP Kim. Malamang, nasanay na ang mga batang Filipino sa ganitong amoy. Simula pa noong bata sila. Iba sa mga bata natin. Dumating kami sa isang high school sa Rizal bago mag-alas, 8:30 ng umaga. Ang sign sa harap ng paaralan ay nakasulat na mataas na paaralan ng San Isidro. Ang paaralan ay gawa sa simpleng asul na bakal, walang 40 na CCTV camera gaya ng sa amin. Ang damuhan ay hindi makinis, may mga bakas ng gulong ng bisikleta na ginamit ng mga bata sa paglalaro. Umiling ako sa isip ko, ano ang makikita ko sa ganitong uri ng paaralan? Ngunit sa paghinto ng bus, nanlaki ang mga mata ko. Halos 3,000 mag-aaral, lalaki at babae ang nakatayo sa linya ng maayos sa harap ng field. Lahat ay nakasuot ng malinis na puting uniform, dark blue na pantalon. Nakita ko ang mga babae na may mahabang buhok na nakatali ng maayos gamit ang itim na goma. Ang mga lalaki ay may maikling gupit ngunit nakangiti ng masigla. Walang naglalaro ng telepono, walang maingay na nag-uusap. Lahat ay nakatayo ng tuwid, nakaharap sa bandila. Ang prinsipal ng paaralan, isang lalaking nasa 50s, matangkad, maitim ang balat, at may malawak na ngiti na nagpapakita ng puting ngipin, ay lumapit sa akin. Yumuko siya at nag-Ingles ng malinaw. Magandang umaga, Principal Park. Maligayang pagdating sa aming paaralan. Yumuko ako pabalik bilang paggalang, ngunit nagtaka ako. Bakit sila laging yumuyuko ng ganito? Eksaktong alas, 8 ng umaga, tumunog ang bell. Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang lahat ng bata sa paaralan at inilapat sa noo. Muli, umalingaw-ngaw ang lupang hinirang. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa gitna ng 3,000 na bata. Ang tunog ng kanilang pag-awit ay umalingaw-ngaw, kaya't parang napapalibutan ako. Nakita ko ang isang batang lalaki na umaawit ng malakas at malinaw hanggang sa lumuha. Nakita ko ang isang batang babae na yumukod sa watawat nang may buong paggalang. Nakita ko ang mga guro na nakatayo sa likod, bahagyang hinahawakan ang balikat ng mga bata kasabay ng ritmo ng awit. Nang matapos ang awit, pumalakpak ang lahat ng bata ng 3 beses at pagkatapos ay sabay-sabay na sumigaw, "Mabuhay ang Republika!" Kinilabutan ako. Ang principal ay lumingon at ngumiti sa akin. Ang aming mga estudyante ay umaawit ng pambansang awit tuwing umaga at hapon, Ginoo. Hindi sila pumapalya. Automatiko akong nagtanong, hindi ba sila nagsasawa? Mahinang tumawa ang principal. Ipinagmamalaki ito ng aming mga bata, Ginoo, dahil ang awit na ito ang nagpapaalala sa kanila na sila ay Filipino. Hindi ko maintindihan ang sagot na iyon noong panahong iyon. Pagkatapos, nagsimula ang mga aktibidad sa harap ng bandila. Isang batang lalaki ang nanguna sa pagdarasal ng malakas at malinaw. Sabay-sabay na nagdarasal ang buong paaralan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang nasa isang concert ako. Bumulong si VP Kim sa tenga ko. Araw-araw talagang nagdarasal ang mga batang Filipino bago magklase. Tumango ako, ngunit may kakaiba na akong nararamdaman. Pagkatapos noon, ipinasyal kami ng principal sa paligid ng paaralan. Walang air conditioner sa mga silid-aralan. Mabagal na umikot ang mga ceiling fan. Ang mga lumang kahoy na mesa at upuan ay may mga gasgas. Ang blackboard ay gumagamit ng chalk, hindi smartboard. Ngumisi ako sa isip ko, paano makikipagkumpetensya ang ganitong paaralan sa aming sistema? Ngunit ang nagpahinto sa akin ay ang nakita ko sa isang silid-aralan ng grade 8. Isang guro ang nagtuturo ng Filipino, ngunit lahat ng bata ay nakataas ang kamay para sumagot. Isang bata ang tumayo at nagbasa ng tula ni Jose Rizal ng malakas, puno ng damdamin. Ang iba pang mga bata ay pumalakpak sa kanilang kaklase ng mainit. Ang guro ay hindi sumisigaw o nagbabanta tungkol sa mga marka, ngunit lahat ng bata ay nag-aaral ng masigasig kaya't pakiramdam ko ay nahila ako. Sa lunch break, tumakbo ang mga bata sa amin ng may ngiti. Isang batang babae ang yumuko at nag-Ingles ng may accent na Filipino, "Hello po. Galing po kayo sa Korea? Gusto ko po ang K-pop." Ang isa pang batang lalaki ay yumuko
at nag-Korean na natutunan niya, Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. Nagulat ako. Ang mga batang ito sa isang pampublikong paaralan sa Rizal ay marunong mag-Korean? Lumingon ako sa principal. Nagte-tutorial din po ba ng husto ang mga bata dito? Ngumiti ng malawak ang principal. Nagte-tutorial po ang mga bata namin, pero hindi hanggang alas 2 o alas 3 ng umaga tulad sa Korea, Ginoo. Naniniwala kami na dapat may oras ang bata na matulog, maglaro at makasama ang pamilya. Tumawa ako sa isip ko. Iyon ang dahilan kung bakit hinding-hindi matatalo ng mga batang Filipino ang aming mga bata. Ngunit habang pabalik sa hotel, ang imahe ng 3,000 bata na sabay-sabay na umaawit ng pambansang awit ay nanatili sa aking isip. Binuksan ko ang telepono ko at tiningnan ang mga larawan na kinuha ko. Lahat ng bata ay nakangiti sa larawan. Totoong ngiti, mula sa puso. Hindi ang pilit na ngiti na nakikita ko sa graduation ng mga batang Korean. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nagsimula akong magduda na baka mali ang pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Sa ikatlong araw ng biyahe, pumunta kami sa isang tanyag na high school sa Maynila, ang mataas na paaralan ng Juan Luna. Narinig ko ang pangalan na ito mula sa dokumento ng ministry bilang ang No More. One na pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ngumiti ako sa loob ko. No, one na pampublikong paaralan. Pero tiyak na hindi ito makakatapat sa aming pribadong paaralan sa Gangnam. Huminto ang bus sa harap ng gate ng paaralan bandang alas 7 fresito ng umaga. Ang unang nakita ko ay libu-libong estudyante na nakatayo sa linya sa harap ng bandila muli. Muling umalingaw-ngaw ang lupang hinirang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakatayo ng matigas tulad ng unang 2 araw. Yumuko ako kasama ng mga bata, hindi ko namamalayan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw, kaya't nanginginig ang dibdib ko. Libu-libong bata ang umaawit ng sabay-sabay na parang tunog ng isang malaking alon. Nakita ko ang mga guro na nakatayo sa likod, nakakrus ang mga kamay sa dibdib. Nakita ko ang isang batang lalaki na lumuluha ngunit patuloy pa ring umaawit hanggang sa matapos ang awit. Nang matapos ang awit, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng bata, ang ating Pilipinas ay lalong magtatagumpay. At pumalakpak ng 3 malakas na beses. Kinilabutan ako ng paulit-ulit. Ang principal ng Juan Luna ay isang babaeng nasa 50s, matangkad, nakasuot ng barot saya. Yumuko siya at nag-Ingles ng malinaw. Maligayang pagdating sa delegasyon ng mga guro mula sa South Korea, ipinagmamalaki ng aming paaralan na tanggapin kayo. Yumuko ako pabalik, ngunit iniisip ko pa rin na mahusay lang siyang magsalita dahil sikat ang kanyang paaralan. Ipinasyal niya kami sa paligid ng paaralan. Ang library ay napakalaki kaya't napanganga ako. Ang mga istante ay puno ng mga aklat hanggang sa kisame. Ang mga bata ay tahimik na nagbabasa. May comic book corner, children's story corner, at foreign language book corner. Isang bata ang yumuko at nagtanong sa akin sa Korean, Principal, anong libro po ang gusto ninyong basahin? Automatiko akong sumagot. Gusto ko ng historical books. Ngumiti ng malawak ang bata at tumakbo para kunin ang isang aklat tungkol sa kasaysayan ng South Korea. Nagulat ako. Ang mga batang Filipino ay nagbabasa ng kasaysayan ng South Korea. Pagkatapos, pumasok kami sa isang totoong klase, isang physics class ng grade 12. Ang guro ay isang lalaki na nasa 30s, nakasuot ng light blue shirt. Hindi siya nakatayo sa harap para magpaliwanag ng mahahabang formula. Sa halip, hinati niya ang mga bata sa mga grupo para gumawa ng water rocket project. Lahat ng bata ay tumatawa, nag-uusap ng malakas, ngunit hindi sila sinisigawan ng guro. Ngumiti siya at tumulong sa bawat grupo. Nakita ko ang isang batang babae na ang rocket ay lumipad ng halos umabot sa kisame. Lahat ay pumalakpak at naghiyawan sa tuwa. Nag-thumbs up ang guro at sinabi, "Ang galing, panalo ang grupong ito." Walang nag-aalala tungkol sa mga marka, ngunit lahat ay masaya kaya't pakiramdam ko ay nasisinagan ako ng sikat ng araw. Sa tanghalian, inanyayahan kaming kumain kasama ang mga estudyante. Ang mahabang mesa ay puno ng mga pagkaing Filipino. Ang mga bata ay nagsilbi sa amin ng sinigang at adobo. Isang batang lalaki ang yumuko at nagsabi, "Principal, subukan niyo po ang sinigang namin. Maasim pero masarap." Sinubukan ko ang unang subo. Maasim ito kaya't lumuha ako, ngunit ang lahat ng bata ay tumawa at pumalakpak. Bumulong si VP Kim,
Ang galing talagang ngumiti ng mga batang Filipino, Ginoo. Tumango ako, ngunit may kakaiba na akong nararamdaman. Nang hapon, may isang espesyal na aktibidad. Nag-organisa ang paaralan ng cultural exchange para sa aming delegasyon. Ang mga batang Filipino ay nagsagawa ng tinikling dance. Ang musika ay tumunog. Ang mga batang lalaki at babae ay nagpares. Nagtinikling sa gitna ng malaking bilog. Nakita ko ang matangkad na batang lalaki na sumasayaw ng may kahinahunan. Nakita ko ang maliit na batang babae na nakangiti ng malawak. Pagkatapos, tumakbo ang mga bata at hinila ang aming mga kamay. Mga guro, sumayaw na po kayo. Hindi ako makatanggi. Hinila ako ng mga bata sa bilog. Ang kaliwang kamay ko ay nakahawak sa kamay ng isang batang lalaki. Ang kanang kamay ko ay nakahawak sa kamay ng isang batang babae. Tumunog ang musika. Lahat ay sabay-sabay na umapak. Nadapa ako ng maraming beses. Tumawa ang mga bata at inalalayan ako. Walang nangutya. Lahat ay nakangiti sa akin. Pakiramdam ko ay natutunaw ang puso ko. Nang gabi, habang pauwi kami sa hotel, mahinang nagsalita si VP Kim. Ginoo, naisip ko lang, ang mga bata natin ay hindi kailanman ngumiti ng ganito. Nanahimik ako. Sa isip ko, paulit-ulit ang imahe ng libu-libong bata na umaawit ng pambansang awit, ang imahe ng mga bata na tumatawa sa physics class, ang imahe ng mga bata na humihila sa kamay ko para magtinikling. Noong gabing iyon, binuksan ko ang computer ko at naghanap ng impormasyon tungkol sa Juan Luna High School. Nalaman ko na ang paaralang ito ay nagpapadala ng higit sa 90% ng mga estudyante nito sa mga nangungunang universidad ng Pilipinas bawat taon. Nalaman ko na ang mga bata dito ay nagwagi sa pandaigdigang robotics competition ng 3 beses. Nalaman ko na ang mga bata dito ay mas mahusay mag-Ingles kaysa sa inakala ko. Pinatay ko ang computer at matagal na nakatitig sa kisame. Nagsimula akong matakot. Natakot ako na ang pinaniniwalaan ko sa loob ng 20 taon ay masisira sa harap ng sarili kong mga mata. At hindi ko pa alam na ang susunod na araw ay magiging araw na kaming 3 dalang na Koreanong guro ay iiyak ng husto sa aming buhay. Sa ika-4 na araw, naglakbay kami sa isang tunay na rural na paaralan, ang mataas na paaralan ng Sitio Malaya sa isang maliit na bayan sa Bohol. Inihanda ko na ang sarili ko na makakita ng sira-sirang paaralan, payat na mga bata at mga guro na nakasuot ng tsinelas. Ngunit pumasok ang bus sa isang makitid na kalsada. Nang makarating kami sa paaralan, lalo akong nagtiwala sa sarili kong hula. Ang paaralan ay isang lumang 2 palapag na kahoy na gusali na may bubong na yero. Ang field ay lupa lang. Mayroon lamang itong kawayan na goal ng football. Mayroon lamang 300 bata sa buong paaralan. Bumulong si VP Kim. Ito ang tunay na paaralang Filipino, Ginoo. Tumango ako. Nakita ko na. Hindi na kailangang magsalita pa. Ngunit nang bumaba kami ng bus, muli akong napahinto. Lahat ng bata sa paaralan ay nakatayo sa linya sa harap ng bandila, tuwid na tuwid. Kahit na ang ilan sa kanilang mga sapatos ay butas-butas at ang kanilang mga uniforme ay kumupas, lahat ay yumuko ng sabay-sabay. Magandang umaga po, mga guro mula sa Korea. Ang tunog ay umalingaw-ngaw kaya't lumipad ang mga ibon sa puno ng sampalok sa tabi ng paaralan. Ang prinsipal ng paaralan ay isang lalaking nasa 60s, payat, ngunit nagniningning ang mga mata. Yumuko siya at nag-Ingles ng mabagal, maligayang pagdating po. Maliit ang aming paaralan, ngunit malaki ang aming puso. Ngumiti ako ng pilit at naisip ko, ang malaking puso ay hindi makakatulong sa mga bata na makapasok sa universidad. Eksaktong alas, 8:08 ng umaga. Muling tumunog ang lupang hinirang. Sa pagkakataong ito, walang magandang speaker. Mayroon lamang itong lumang amplifier na may basag na tunog, ngunit ang 300 bata ay umaawit ng napakalakas kaya't natalo ang tunog ng makina. Nakita ko ang isang maliit na batang lalaki na nakatayo sa tiptoe para lang makita ng mas malinaw ang bandila. Nakita ko ang isang batang babae na may maikling buhok na lumuluha habang umaawit. Nakita ko ang mga guro na nakatayo sa likod. Inilalagay ang kanilang kamay sa balikat ng mga bata kasabay ng ritmo ng awit. Nang matapos ang awit, sabay-sabay na sumigaw ang mga bata, "Kami ay magiging tapat sa bayan, sa bandila, at sa mga bayani," at yumukod ng sabay-sabay. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw hanggang sa kinalabit ako ni VP Kim sa braso. Pagkatapos noon, ipinasok kami ng principal sa mga silid-aralan.
Sa grade 8, may 40 bata na nakaupo sa sahig na kahoy. Walang bakal na mesa at upuan tulad ng sa amin, ngunit lahat ay nakaupo ng tuwid at nag-aaral ng masigasig. Ang guro ay nagtuturo ng science gamit ang mga self-made na kagamitan, gamit ang mga plastic bottle para gumawa ng air-compressed rocket. Ang mga mata ng lahat ng bata ay nagniningning nang umakyat sa hangin ang rocket. Hindi sinabi ng guro ang formula. Sa halip, tinanong niya ang mga bata, bakit ito lumipad? Nagunahan ang mga bata na sagutin. Minsan mali, minsan tama, ngunit ngumiti ang guro at sinabi, okay lang magkamali. Subukan mo ulit anak. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Sa Korea, kung mali ang sagot ng bata, agad silang sinisigawan ng guro. Nang hapon, may isang espesyal na aktibidad na halos nagpatumba sa akin. Nag-organisa ang mga bata ng Barangay Science Day. Ang mga grade 8 na bata ay gumawa ng mga robot mula sa recycled na basura. Isang bata ang gumamit ng lumang circuit board mula sa washing machine para gumawa ng robot na kayang maglakad. Ang isa pa ay gumamit ng mga bote ng tubig para gumawa ng water filter. Tinanong ko ang isang maliit na batang lalaki, saan ka nag-aaral ng tutorial para maging magaling ka? Tumawa ang bata at sumagot, hindi po ako nag-tutorial. Nag-aral po ako sa grade 12 at sinubukan ko lang po. Lumingon ako sa principal. Ilan po ang nakakapasok sa universidad mula sa paaralang ito? Ngumiti ng malawak ang principal. Noong nakaraang taon, 18 sa 20 po. Ginoo. Ang iba ay pumunta sa vocational school, ngunit lahat ay may trabaho. Napanganga ako. Isang rural na paaralan na may 300 bata ang nagpapadala ng 90% sa universidad. Nang gabi bago kami umalis, nagtipon ng mga bata sa paligid namin. Isang batang babae ang nagbigay sa akin ng bulaklak, isang marigold, na sila mismo ang nagtanim sa tabi ng paaralan. Mahina siyang nagsalita. Gusto ko po na itanim niyo po ito sa Korea, Ginoo. Ito po ang magpapaalala sa inyo na ang mga batang Filipino ay hindi talo sa kahit kanino. Kinuha ko ang bulaklak gamit ang nanginginig na kamay. Bumulong si VP Kim, Ginoo, nagsisimula na akong matakot. Natatakot ako na talagang matalo tayo sa mga batang ito. Noong gabing iyon, umupo ako sa hotel room. Tinitingnan ang mga larawan ng mga bata sa Sitio Malaya na umaawit ng pambansang awit. Mga batang may kumupas na damit at butas-butas na sapatos, ngunit nagniningning ang mga mata. Binuksan ko ang YouTube at naghanap ng mga video ng mga batang Filipino na nakikipagkumpetensya sa World Science. Nakita ko ang isang video ng isang batang Filipino na nagwagi sa Physics Olympics noong nakaraang taon. Ang bata ay galing sa isang rural na paaralan tulad ng pinuntahan namin ngayon. Pinatay ko ang computer at matagal na nakahawak sa ulo ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na ang aking paniniwala ay lubos na nanginginig at hindi ko pa alam na ang susunod na araw ay magiging mas mahirap pa. Sa ika-5 araw, pumunta kami sa isang sikat na pribadong paaralan sa Maynila, ang Akademya ni San Gabriel. Gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, makakakita na ako ng isang tunay na may level na paaralan. Ang gusali ay 4 na palapag, kulay cream. Ang damuhan ay luntian, may artificial turf football field. Lahat ng silid-aralan ay may aircon. Ngumiti ako kay VP Kim. Ito ang paaralan na akma para sa atin, Ginoo. Ngunit pagpasok ko sa paaralan, kakaiba ang pakiramdam ko. Ang air conditioner ay napakalamig, ngunit nakaramdam ako ng pagkabalisa. Ang mga estudyante ay nakasuot ng puting polo, gray na pantalon, at pulang necktie. Lahat ay yumuko ng magalang sa amin, ngunit wala akong nakitang malawak na ngiti tulad ng nakaraang 3 araw. Ang mga mata ng mga bata ay masyadong seryoso, parang mga batang Korean na sanay ako. Eksaktong alas, 8 ng umaga, muling tumunog ang lupang hinirang. Ang 5,000 bata ay nakatayo ng tuwid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako kinilabutan. Lahat ay nakatayo ng tahimik na parang mga robot. Walang batang lumuha, walang ngumiti. Nang matapos ang awit, pumalakpak ang mga bata ng 3 beses at pagkatapos ay nagsialis ng tahimik. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa sarili kong paaralan sa Gangnam. Ang principal ng paaralan ay isang paring Filipino na nasa 60s. Yumuko siya at nag-Ingles ng may British accent. Welcome, distinguished guests from Korea. We are honored. Yumuko ako pabalik. Iniisip na sa wakas. May nakita akong marunong mag-Ingles ng standard. Ipinasok niya kami sa mga silid-aralan. Sa isang grade 12 math class,
Ang guro ay nagtuturo gamit ang smartboard, gumagamit ng Ingles lamang. Lahat ng bata ay mabilis na nagle-lecture. Nagtanong ang guro ng mahirap na tanong na pang-Olympiad at agad na nagtaas ng kamay ang mga bata. Tama ang sagot. Tumango ako bilang paghanga. Ito ang mga bata na handa makipagkumpetensya sa mundo. Ngunit habang nagkaklase, napansin ko ang isang batang lalaki na nakaupo, nakayuko ang mukha, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Tinawag ng guro ang pangalan niya. Tumayo siya, naninigas, at sumagot ng mali. Mahina ngunit malinaw na sinabi ng guro, "Mali na naman. Bumalik ka at mag-practice pa." Umupo ang bata, namumula ang mukha. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Pamilyar ako sa eksenang ito. Ito ang eksena sa Korean classroom araw-araw. Sa lunch break, inanyayahan kaming kumain sa dining hall ng paaralan. French food stick, cream soup. Ang ilang bata ay tahimik na kumakain, ang iba ay palihim na nagche-check ng kanilang mga exam score sa telepono. Tinanong ko ang batang nasa tabi ko, "Gusto mo ba mag-aral dito?" Ngumiti ng pilit ang bata. "Gusto ko po, pero nakakapagod po. Pero kailangan tiisin." Nagpatuloy ako sa pagtanong, "Kung makakapili ka, anong klaseng paaralan ang gusto mo?" Tahimik ang bata sandali at pagkatapos ay mahinang sumagot, "Gusto ko po ng paaralan na masaya kami kapag umaawit ng pambansang awit." Napatigil ako. Ang sagot na ito ay galing sa isang bata sa isang nangungunang pribadong paaralan. Nang hapon, may isang espesyal na debate sa Ingles sa pagitan ng Akademya ni San Gabriel at ng rural na paaralan na pinuntahan namin kahapon. Naisip ko, tiyak na matatalo ang rural school. Ngunit nang magsimula ang debate, nanlaki ang mga mata ko. Ang mga bata mula sa sitio malaya ay nakasuot ng kumupas na uniforme, ngunit nakatayo ng tuwid at may kumpiyansa. Nag-Ingles sila ng may Filipino accent ngunit malinaw at may lakas. Ang topic ay competition brings the best in people. Matinding nakipagtalo ang mga bata sa pribadong paaralan, ngunit ang mga bata sa rural school ay sumagot ng isang maikling pangungusap na nagpatahimik sa silid. Competition makes us forget how to smile. Is it really the best? Ang mga hurado ay pumalakpak sa mga batang rural ng mas malakas. Ang mga bata sa San Gabriel ay nakatayo ng tahimik. Ang ilan ay nakayuko ang ulo. Nang gabi, bago kami umalis, kinamayan ako ng paring principal. Mahina siyang nagsalita, "Principal Park, ang aming paaralan ay nagpo-produce ng mga No. 1 na estudyante sa loob ng mahabang panahon, ngunit 2 na ang nagpakamatay ngayong taon. Hindi ko na alam kung tama o mali pa ang ginagawa ko." Tumayo ako nang hindi gumagalaw. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyo na humiwa sa aking dibdib. Habang pauwi, binuksan ko ang telepono ko at tiningnan ang balita sa Korea. Breaking news. Grade 12 na estudyante sa Gangnam High School nagpakamatay dahil mababa ang score. Agad kong pinatay ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang Maynila ay nagsisimula ng umilaw sa gabi. Ang orange na ilaw ay malabo, ngunit naramdaman ko na mas mainit ito kaysa dati. Nagsimula na akong maintindihan na ang akala ko ay makaluma ay baka ang nawala na sa amin matagal na, at ang susunod na araw ang araw na pinakakinatatakutan ko. Sa ika-6 na araw, bumalik kami sa mataas na paaralan ng San Isidro. Nag-organisa ang Philippine Ministry ng isang malaking kaganapan na tinatawag na Araw ng Kultura at Kaligayahan para sa 300 guro ng Korea kasama ang 3,000 bata ng Pilipinas. Nagising ako ng alas 5 ng umaga. Ang puso ko ay kumakabog ng walang dahilan. Tinanong ako ni VP Kim habang nag-aalmusal, "Ginoo, may espesyal po ba ngayon? Bakit po kayo mukhang excited?" Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko lang na hindi ito magiging katulad ng dati. Eksaktong alas 8 ng umaga, dumating kami sa paaralan. Sinalubong kami ng mga batang Filipino gamit ang isang malaking banig na nakasulat sa sulat kamay ng mga bata, "Maligayang pagdating, mga gurong Korean," na parang sarili naming guro. Halos lumuha ako. Ang unang aktibidad ay isang knowledge fair. Ang mga batang Filipino ay nagtayo ng mga booth para magturo ng mga bagay na gusto nila sa mga gurong Korean. May booth para sa paggawa ng adobo, booth para sa pagsasayaw ng tinikling, booth para sa paggawa ng saranggola. Dumaan ako sa isang booth. Isang grade 8 na batang lalaki ang nagtuturo sa isang Koreanang guro kung paano itali ang string ng saranggola. Mahina siyang nag-Ingles. "If the kite flies high, it means your heart is free."
ang Koreanang guro ay ngumiti hanggang sa lumuha. Ang susunod na aktibidad ay laro ng lahi. Ang mga batang Filipino at ang mga gurong Korean ay nagpares-pares para maglaro ng tug of war. Hinila ako ng isang maliit ngunit malakas na batang lalaki sa kanyang team. Nang pumito ang referee, sumigaw ang maliit na batang lalaki. 1, 2, 3. Pilipinas. Korea. Sabay-sabay kaming humila. Nanalo ang aming team. Tumakbo ang mga bata at mahigpit akong niyakap. Niyakap ko sila pabalik, hindi ko namamalayan. Nang hapon, may malaking stage sa field. Ang mga batang Filipino ay nagpakita ng tradisyonal na musika. Isang grade 8 na banda ang tumugtog ng rondalya ng napakaganda kaya't kinilabutan ako. Sinundan ito ng sayaw sa bangko. Maraming Koreanong guro ang nagsimulang umindak sa ritmo, hindi nila namamalayan. Pagkatapos, dumating ang sandali na hindi inaasahan ng sinuman. Umakyat sa stage ang principal ng paaralan at nagsalita sa mikropono. Ngayon, gusto naming makita ng mga gurong Korean na ang mga batang Filipino ay hindi lang nag-aaral para sa mga pagsusulit. Nag-aaral sila para maintindihan ang kanilang sarili at mahalin ang kanilang bansa. Pagkatapos, ang 3,000 bata ay dahan-dahang umakyat sa stage. Walang nag-utos, walang pumilit. Lahat ng bata ay nakatayo sa hugis ng isang malaking puso sa gitna ng field at muling tumunog ang musika ng lupang hinirang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa speaker. Ito ang tunog ng 3,000 bata. Walang instrumentong kasama. Tanging ang tinig ng mga bata ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Nakatayo ako roon. Ang 3D-ang Koreanong guro ay nakalinya na parang mga sundalo na malapit ng matalo. Ang tinig ng mga bata ay umangat sa bawat linya, bayang magiliw, perlas ng silanganan. Nakita ko ang Koreanong guro sa tabi ko na nanginginig. Nakita ko si VP Kim na nakatakip sa kanyang bibig. Nakita ko ang isang batang guro na lumuhod sa sahig. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Lalong lumakas ang tinig ng mga bata. Naramdaman ko na parang may malaking alon na humampas sa dibdib ko. Itinaas ko ang kamay ko para takpan ang bibig ko, ngunit huli na. Ang luha ay dumaloy. Walang tunog, patuloy pa ring umaawit ang mga bata. Sa manlulupig di ka pasisiil. Ngayon, halos lahat ng Koreanong guro ay umiiyak. Ang ilan ay nagyakapan. Ang ilan ay yumukod sa mga batang Filipino mula sa malayo. Aming ligaya nang may mag-apatid. Lumuhod ako sa damuhan. Umiyak ako ng husto. Umiyak ako dahil naaalala ko ang mga batang Korean na nagpakamatay. Umiyak ako dahil naaalala ko ang sarili ko na naniwala na ang kaligayahan ay isang luho. Umiyak ako dahil ang parehong pambansang awit na kinatatakutan ng mga bata namin sa bahay ay minamahal ng mga bata dito ng taos puso. Nang matapos ang awit, sabay-sabay na yumuko ang 3,000 bata sa amin at sumigaw ng malakas. Salamat po at minamahal niyo po ang mga batang Filipino na parang sarili ninyong anak. Umiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Niyakap ako ni VP Kim sa balikat. Ang 300 Koreanong guro ay nakatayo, umiiyak, sa gitna ng field ng paaralang Filipino. Walang sinuman ang nakapagsalita sa loob ng mahabang panahon. Nang gabing iyon, lumapit sa akin ang principal na Filipino. Mahina siyang nagsalita, Principal Park, hindi namin gustong manalo sa inyo. Gusto lang naming makita ninyo na ang bawat bata ay ipinanganak para maging masaya, hindi ipinanganak para makipagkumpetensya hanggang sa mamatay. Yumuko ako at nagsalita sa unang pagkakataon. Natalo kami. Natalo kami sa mga batang Filipino simula pa noong unang linya ng pambansang awit. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng isang email sa Ministry of Education ng Korea. Ang subject ng email ay, "Pakiusap na repasuhin. Ang sistema ng edukasyon ng South Korea ay pinapatay ang ating mga anak." Hindi ko alam kung gaano kalaki ang mababago ng email na iyon. Ngunit alam ko ang isang bagay. Bukas, kailangan kong tumayo at sabihin ang katotohanan sa lahat, kahit na mawala sa akin ang lahat. Sa ika-7 araw, ang huling araw ng biyahe, nag-organisa ang Philippine Ministry ng isang closing ceremony na tinatawag na Araw ng Pagkakaibigan ng Pilipinas at Korea sa isang malaking auditorium sa Universidad ng Pilipinas. Kaming 300 Koreanong guro kasama ang mga kinatawang batang Filipino mula sa lahat ng paaralan na pinuntahan namin halos 5,000 katao. Nagising ako ng alas 3 ng umaga. Umupo ako at nagsulat ng talumpati sa buong gabi. Nagsulat ako at nagbura at nagsulat ulit.
dahil sa tuwing isusulat ko ang salitang natalo o nagkamali, nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob ng 25 taon, naniwala ako na ang aming sistema ay nakahihigit. Ngayon, kailangan kong umakyat sa stage at sabihin sa lahat na mali kami sa lahat ng oras. Alas, 9 ng umaga, puno ang auditorium. Ang bandila ng Pilipinas at ang bandila ng South Korea ay sabay na itinaas. Ang mga batang Filipino ay nakasuot ng malinis na puting uniforme. Ang lahat ng Koreanong guro ay nakasuot ng parehong kulay ng suit, ngunit walang nakangiti tulad ng unang araw. Nagsimula ang seremonya sa pambansang awit ng dalawang bansa. Unang tumunog ang pambansang awit ng Korea. Tumayo ako ng tuwid, ang kamay ay nakahawak sa noo, ngunit ang tinig ng mga gurong Korean ay napakahina. Marami ang lumuha simula pa noong unang linya. Sinundan ito ng lupang hinirang. Ang 5,000 batang Filipino ay muling umawit ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, ang tunog ay napakalakas, kaya't nanginginig ang bubong ng auditorium. Ipinikit ko ang mga mata ko. Paulit-ulit na lumitaw sa isip ko ang imahe ng mga batang nagpapakamatay sa Korea. Tahimik akong umiyak sa ilalim ng awit. Pagkatapos ng pambansang awit, umakyat sa stage ang Undersecretary ng Philippine Ministry of Education. Mahina siyang nagsalita. Ngayon, hindi kami nakikipagkumpetensya. Gusto lang naming makita ng aming mga kaibigan sa Korea na ang kaligayahan at tagumpay ay maaaring magkasama. Pagkatapos, dumating ang turn ko. Umakyat ako sa stage. Ang mga binti ko ay nanginginig kaya't halos matumba ako. Ang mikropono ay nag-ingay dahil basa sa pawis ang kamay ko. Tumingin ako sa ibaba. Ang 300 Koreanong guro ay nakaupo ng nakalinya, patuloy pa ring lumuluha. Ang mga batang Filipino ay nakangiti, nagbibigay ng suporta. Huminga ako ng malalim at nagsalita ng nanginginig ang boses. Magandang umaga po, ako si Park Ji-hoon, principal ng Gangnam High School, Seoul. Isang linggo na ang nakalipas, dumating ako rito ng may pagmamataas. Naniwala ako na ang mga batang South Korean ang pinakamahusay sa mundo. Naniwala ako na ang aming sistema ay walang kamali-mali. Akala ko makaluma ang mga batang Filipino dahil hindi sila marunong makipagkumpetensya. Dati, tinatawanan ko ang mga batang Filipino na umaawit ng pambansang awit araw-araw. Akala ko makaluma at sayang lang sa oras. Ngunit sa linggong ito, sinampal kami ng mga batang Filipino gamit ang mga ngiti. Sinampal kami gamit ang kabaitan. Sinampal kami gamit ang pambansang awit na inawit mula sa kanilang puso. Nakita ko ang mga batang rural na walang aircon, ngunit mas malakas tumawa kaysa sa mga bata sa Gangnam na may lahat ng bagay. Nakita ko ang mga bata na walang tutor, ngunit gumawa ng robot na nanalo sa world level. Nakita ko ang mga bata na nag-aaral ng 6 na oras sa isang araw, ngunit mas mahal ang kanilang bansa kaysa sa aming mga bata na nag-aaral ng 16 na oras. At higit sa lahat, nakita ko ang mga batang Filipino na masaya kapag umaawit ng pambansang awit, habang ang mga batang Korean ay natatakot kapag umaawit ng pambansang awit. Ngayon, inaamin ko sa harap ng lahat, natalo ang South Korea. Natalo kami sa mga batang Filipino. Natalo kami sa puso ng mga batang Filipino. Natalo kami sa sistema na nagpapahintulot sa mga bata na maging bata talaga. Hindi kami natalo sa mga score sa pagsusulit. Natalo kami sa pagiging tao. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga batang Korean na tinuruan ko. Humihingi ako ng tawad dahil sinabi ko sa kanila na hindi mahalaga ang kaligayahan. Humihingi ako ng tawad dahil naniwala ako na ang pagpapakamatay ay ang halaga ng tagumpay. Tumigil ako. Ang luha ay dumaloy kaya't hindi na ako makakita ng malinaw. Yumuko ako sa mga batang Filipino sa harap ko at ibinaba ko ng malalim ang aking ulo. Tahimik ang auditorium sa loob ng 2 segundo at pagkatapos, umalingaw-ngaw ang palakpakan kaya't nanginginig ang mga pader. Tumayo ang mga batang Filipino, pumapalakpak sa mga gurong Korean na umamin ng kanilang pagkakamali. Ang lahat ng Koreanong guro ay tumayo, umiiyak ng malakas, parang mga bata na nawalan ng lahat. Ngunit sa pagkawala na iyon, pakiramdam ko ay may nakuha akong bagay. Pagkatapos noon, umakyat sa stage ang Undersecretary ng Pilipinas. Mahina niya akong niyakap at nagsalita sa mikropono. Principal Park, hindi nanalo ang Pilipinas sa Korea. Nag-abot lang kami ng kamay at masaya kami na hinawakan ninyo ang aming kamay. Pagkatapos, lumingon siya at inutusan ang mga bata. Mga bata, awitin ninyo ang pambansang awit para sa mga gurong Korean. Ulit, pakiusap.
Ang 5,000 bata ay muling umawit ng lupang hinirang. Ngunit sa pagkakataong ito, kaming 3D sang Koreanong guro ay umawit kasama nila sa buong awit. Umawit kami ng may Korean accent, minsan mali, minsan lumaktaw, ngunit umawit kami ng may luha at buong puso. Nang matapos ang awit, walang pumalakpak. Lahat ay nakatayo, nagyakapan ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Alam ko na, ito ang araw na namatay ang aking sistema ng edukasyon sa South Korea at ang araw na ako, bilang isang tao, ay muling ipinanganak. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng liham ng pagbibitiw at ipinadala sa board ng paaralan kasama ang isang proposal para sa reforma ng sistema ng edukasyon sa South Korea gamit ang Pilipinas bilang modelo. Hindi ko alam kung sisipain ako o aanyayahan bilang ministro, ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi ko hahayaan na mamatay ang sinumang batang Korean dahil sa mga score sa pagsusulit. At sa tuwing maririnig ko ang lupang hinirang mula ngayon, yayakap ako at iiyak dahil ito ang awit na nagligtas sa buhay ko. 2 buwan pagkatapos kong bumalik sa South Korea, tinawag ako sa Ministry of Education sa Seoul. Inaasahan ng lahat na iimbestigahan o parurusahan ako dahil ang aking talumpati noong araw na iyon ay kumalat sa buong online mundo. Ang clip ng Korean principal na umiiyak at umaamin ng pagkatalo sa mga batang Filipino ay may higit sa 200 milyong views sa loob ng isang linggo. Pumasok ako sa conference room. Automatiko akong yumuko. Tumayo ang ministro ng edukasyon at bahagya akong tinapik sa balikat. Principal Park, ginising mo ang South Korea. Nagulat ako. Sa halip na parusahan ako, inabot niya sa akin ang isang dokumento. Nag-set up kami ng National Education Reform Committee at gusto namin na ikaw ang maging chairman. Tumayo ako ng matagal at pagkatapos ay yumuko ang aking ulo. Isang bagay lang po ang hihilingin ko. Payagan niyo po ako na dalhin ang 5,000 batang Korean sa Pilipinas ulit. Sa pagkakataong ito, hindi para mag-obserba, kundi para matuto kung paano maging tao mula sa mga batang Filipino. Tumango ang ministro. Aprobado. Pagkatapos ng 3 buwan, sa panahon ng tagsibol, 5 eroplano na puno ng 5,000 grade 12 na batang Korean ang lumapag sa NAIA. Ang 50,000 batang Filipino ay nakatayo para salubungin kami sa Luneta Park. Ang bandila ng Pilipinas at ang bandila ng South Korea ay sabay na itinaas. Alas 8 ng umaga, tumunog ang lupang hinirang. Ang 5,000 batang Korean ay nakatayo ng tuwid. Sa pagkakataong ito, walang natakot. Lahat ay yumuko kasama ng mga batang Filipino at inawit ang pambansang awit ng Pilipinas ng sabay-sabay sa unang pagkakataon. Nakatayo ako sa gitna, lumuluha muli, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pag-asa. Isang batang Korean ang tumakbo sa akin. Nakasuot siya ng Filipino school uniform na hiniram ng mga batang Filipino. Nagsalita ang bata sa Tagalog ng may Korean accent, Guro. Naiintindihan ko na po kung bakit nakangiti ang mga batang Filipino araw-araw. Niyakap ko ng mahigpit ang bata at bumulong. Dahil hindi nila kailanman nakalimutan na ipinanganak sila para maging masaya, hindi ipinanganak para manalo. Noong araw na iyon, wala kaming ginawang marangyang seremonya. Ang mga bata ng 2 nasyon ay umupo lang sa isang bilog sa ilalim ng isang puno, nagpalitan ng pag-awit ng pambansang awit ng bawat isa, kumain ng sinigang at kimchi ng sabay-sabay, tumawa ng sabay-sabay, at umiyak ng sabay-sabay. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga batang Korean na ang mukha ay dating maputla dahil sa labis na pag-aaral, ngayon ay nagkakaroon na ng kulay. Nakita ko ang mga batang Filipino na dating itinuturing na makaluma, ngayon ay nagtuturo sa mga batang Korean na umawit ng pambansang awit ng Korea ng may Filipino accent. Itinaas ko ang aking kamay sa langit at mahinang nagsalita sa aking sarili. Salamat Pilipinas sa pagtuturo sa akin na ang kadakilaan ng isang nasyon ay hindi sinusukat sa mga score sa pagsusulit, kundi sa ngiti ng huling bata. Sa wakas ay naiintindihan ko na ang kaligayahan ay hindi isang premyo pagkatapos manalo, ngunit ito ang gasolina na nagpapapanalo sa atin. At noong araw na iyon, ako, sa edad na 45, ay natapos lang ang pinakamahalagang aralin sa aking buhay mula sa pinakamaliit na guro sa mundo, isang batang Filipino. Makalipas ang 1 taon, nakatayo ako sa dati kong Gangnam High School field, ngunit lahat ay nagbago. Ang bakod ng paaralan ay gray pa rin na bakal, ngunit ngayon ay may mga marigold na nakatanim sa magkabilang gilid.
Ang mga estudyante ay nakasuot pa rin ng puting polo at dark blue na pantalon, ngunit wala nang nakasuot ng mahabang manggas na nakatago hanggang sa pulso para itago ang mga pilat. Alas 8 ng umaga, tumunog ang bell. Tumakbo ang lahat ng bata sa paaralan at nagtipon sa field. Walang nagreklamo kung bakit kailangang umawit ng pambansang awit araw-araw dahil ang pambansang awit na tumutunog ngayon ay hindi lang ang pambansang awit ng South Korea. Lahat ng bata ay nakatayo ng tuwid at umawit ng pambansang awit ng Korea sa isang linya, pagkatapos ay huminto, sinundan ng isang linya ng lupang hinirang at nagtapos sa community unity song na itinuro ng mga batang Filipino. Ang mga batang Korean ay umaawit ng Tagalog, ang mga batang Filipino na exchange students dito ay umaawit ng Korean. Lahat ay umaawit ng sabay-sabay kaya't nanginginig ang field. Pagkatapos ng awit, hindi agad nagsialis ang mga bata. Sa halip, sabay-sabay silang sumigaw, "Ipinanganak tayo para maging masaya at magpasaya sa iba." Ang pangungusap na ito ay naging bagong panata ng aming paaralan. Nagbago ang mga silid-aralan. Wala nang after-school tutorial classes. Sa halip, pinalitan ito ng mga happiness club, Lunes, Filipino Cooking Club, Martes, Filipino Dance and K-Pop Fusion Club, Miyerkules, Organic Vegetable Planting Club sa rooftop, Huwebes, Mental Health Talk Club kasama ang isang volunteer child psychiatrist bawat linggo, Biyernes, Letter to My Future Self Club. Ang mga score sa pagsusulit ay mahalaga pa rin, ngunit nagdagdag kami ng bagong pamantayan, Weekly Happiness Index. Ang lahat ng bata ay nagpupuno ng maikling questionnaire. Kung ang sinuman ay mas mababa sa 6,000 sen sa loob ng 3 sunod-sunod na linggo, kailangan tumawag ang homeroom teacher sa magulang hindi para sumigaw, kundi para anyayahan sila na humanap ng solusyon ng magkasama. Sa unang taon na ginawa namin ito, ang suicide rate ng mga high school students sa Gangnam area ay bumaba ng 78%. Ipinahayag ng ministry ang aming paaralan bilang National Happiness Model School. Tinanong ako ng isang reporter sa press conference, "Paano ninyo nabago ang sistema ng buong bansa sa loob lamang ng 1 taon?" Yumuko ako at sumagot, "Wala po akong binago. Tumigil lang po ako sa paghadlang sa daan ng mga bata at hinayaan ko ang mga batang Filipino na magbago." Tuwing Biyernes ng gabi, binubuksan ko ang maliit na conference room para sa mga bata na dating nag-iisip magpakamatay para mag-usap. Isang bata ang nagsabi sa akin, "Dati, akala ko po kung hindi ako makakapasok sa magandang universidad, tapos na ang buhay ko. Ngayon po, alam ko na nagsisimula pa lang ang buhay ko dahil may mga kaibigan po ako at mga guro na nakikita ako bilang isang tao, hindi lang isang score." Ngumiti ako at yumuko sa batang iyon. "Salamat at nakaligtas ka, anak." Tuwing Biyernes ng gabi, binubuksan ko ang lumang clip ang araw na inawit ng 5,000 batang Filipino ang pambansang awit para sa mga gurong Korean. Pinapanood ko itong mag-isa at umiiyak ng mag-isa. Hindi dahil malungkot, kundi dahil masaya ako na sa wakas. Naging guro ako na talagang kailangan ng mga bata. Naiintindihan ko na ang kadakilaan ng edukasyon ay hindi ang gawing mas matalino ang bata kaysa sa iba, kundi ang gawing sapat na mahal ng bata ang sarili niya para mabuhay ng may kabuluhan. At ang universal na katotohanan na nakuha ko mula sa Pilipinas ay, ang bawat bata sa mundo ay may karapatan na ngumiti. Ang tungkulin ng mga matatanda ay huwag hayaan na mawala ang ngiting iyon. Ngayon, ako pa rin ang principal ng Gangnam High School, ngunit sa tuwing may nagtatanong kung kailan ako pinaka-proud sa buhay ko, sasagutin ko ng pareho sa lahat ng oras. Ang araw na nakatayo ako, umiiyak, sa gitna ng isang paaralang Filipino field at umamin na natalo ako sa maliliit na bata na umaawit ng pambansang awit ng taos-puso. Iyon ang araw na nanalo ako sa sarili ko sa pinakamalaking paraan. Pagkatapos ng 3 taon, nakatayo ako sa Luneta Park sa Maynila ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako bisita. Ako ang co-host. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng Asia Happiness Institute, isang 3 palapag na kahoy na gusali, isang pinaghalong Filipino at Korean architecture. Ang bubong ay may Filipino torogan at ang mga bintana ay Korean hanok. Itinayo ito gamit ang donasyon mula sa mga batang Korean at Filipino na lumaki ng magkasama. Sa harap ng gusali, may 2 bandila. Ang bandila ng Pilipinas at ang bandila ng South Korea ay sabay na itinaas tuwing umaga. Ang mga bata mula sa 2 nasyon ay nagpapalitan sa pagtaas ng bandila. Eksaktong alas 8 ng umaga,
Ang 10,000 bata mula sa 10 nasyon sa Asya ay nakalinya. Nakatayo ako sa tabi ng direktor ng institute na siya ring batang Filipino na nagbigay sa akin ng marigold 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, siya ay 18 taong gulang, isang first-year education student. Ngumiti siya sa akin. Oras na po natin, Guro Park. Yumuko ako sa kanya at sabay kaming umakyat sa stage. Kinuha ko ang mikropono. Nanginginig pa rin ang boses ko tulad ng unang araw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa excitement. Magandang umaga mga bata. 3 taon na ang nakakaraan. Dumating ako rito ng may pagmamataas. Ngayon, bumalik ako ng may pagmamalaki. Ipinagmamalaki ko na makita ang mga bata mula sa Korea, Pilipinas, Japan, Vietnam, Laos, Cambodia, Indonesia, China at India na nakatayo ng magkasama, umaawit ng pambansang awit ng bawat isa at nakangiti sa isa't isa na parang magkakapatid. Tumigil ako at itinuro ang sign sa harap ng gusali. Ang mga letra ay nakasulat sa Tagalog at Korean. Ang institute na ito ay hindi nagtuturo sa mga bata na maging mas matalino kaysa sa iba. Nagtuturo ito sa mga bata na mahalin ang kanilang sarili at mahalin ang kapwa-tao. Dahil kung mahal ng lahat ng bata ang kanilang sarili, hindi na kailangan pang mamatay ang sinumang bata sa mundong ito dahil sa mga score sa pagsusulit. Ang 10,000 bata ay pumalakpak ng malakas. At ang batang Filipino ay lumapit sa akin. Inabot niya sa akin ang mikropono at bumulong. Guro, pwede po bang awitin niyo po ang lupang hinirang sa amin ulit? Pangunahan niyo po ngayon. Ngumiti ako hanggang sa lumuha at itinaas ang mikropono. Bayang magiliw. Agad na sumunod sa akin ang 10,000 bata. Ang tunog ay umalingaw-ngaw kaya't lumipad ang mga ibon. Umawit ako hanggang sa matapos ang awit at sumigaw ng buong lakas. Salamat, Pilipinas. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakadakilang nasyon ay ang nasyon na ang mga bata ay nakangiti araw-araw. Ang lahat ng bata ay tumakbo at niyakap ako. Niyakap ko ang bawat bata hanggang sa nabasa ng luha ang aking damit. Nang hapon, naglakad ako sa malaking puno ng balete sa tabi ng institute. Sa ilalim ng puno, may isang marmol na plake na may isang pangungusap lamang. Ako ang nagsulat nito. Hayaan ang ngiti ng huling bata ang maging sukatan ng kadakilaan ng isang nasyon. Sa ilalim ng plake, may isang maliit na kahon na kahoy. Sa loob ay ang tuyong buto ng marigold na ibinigay sa akin ng batang babae 3 taon na ang nakakaraan. Iniingatan ko pa rin ito hanggang ngayon. Yumuko ako sa puno ng balete at mahinang nagsalita. Salamat sa paggawa sa akin mula sa isang mapagmataas na principal patungo sa isang tao na marunong magmahal at magpasalamat. At salamat sa pagpapaalam sa akin na ang pinakadakilang himala sa mundo ay hindi ang perpektong score sa pagsusulit, kundi ang ngiti ng isang bata na umaawit ng pambansang awit ng taos puso. Lumingon ako at tiningnan ang 10,000 bata na nagtatawanan, naglalaro at nakangiti ng malawak. Hindi lang ako ang binago ng Pilipinas. Binabago nito ang buong mundo, isang ngiti, isang pambansang awit, isang puso bawat pagkakataon. At mananatili ako rito hanggang sa huling araw ng buhay ko para ipasa ang himala na tinatawag na kaligayahan ng bata sa bawat bata sa mundo.